talaga naging maganda yung relationship ko with her. Kasi sabi niya doon, kahit tumaan na ang mga taon, hindi ko pa rin matanggap ang asawa mo. Then, Alex came. Galit na galit si Alex. Ang sister-in-law ko mabait. Alam niyo yan? Sobrang bait niya. And alam niyo, napaka-sweet ng aking sister-in-law. Ang gloomy ng panahon to, netizens. Gagawa tayo ng honey lemon tea. Pwede to hot or cold. Dahil malamig ang panahon, hot tayo. Hot. Do you feel hot? Are you hot to netizens? Hot. Then, haluin lang natin. Dito na ako magkikwento about my relationship with my sister-in-law. Nagko-computer game si Junnie. Uy, ang sarap! Grabe. Hindi nyo na kailangang mag-add ng sugar, honey, or anything. Water lang. Sapat na. Okay. Bakit ko nasabi na it started ugly but ended beautifully? Kasi that's how my sister-in-law and I started. Hindi talaga naging maganda yung relationship ko with her. And hindi naging perfect ang life ko dito sa Korea. Until now, hindi perfect ang life ko, ang relationship ko with my husband, ang family namin, because nobody is perfect. So, 16 years ago, when I met my sister-in-law, pareho kaming nasa 20s noon. Siya late 20s, ako early 20s. Tama ba? Yes, tama. 4 years ang age gap namin. So, hindi ganun kalaki yung age gap namin. When I came to Korea, wala akong idea about sa culture nila, sa language, lalo na hirap ako makipag-communicate and mag-express ng sarili ko. Kasi, before I came here, meron akong konting pinag-aralan about Korean characters. Pero yung pagsasalita talaga, hindi ko siya napag-aralan. So, hindi ko alam kung anong itatawag ko sa sister-in-law ko. Kaya, nung nag-meet kami, tinawag ko siya sa pangalan niya. And, hindi niya yun nagustuhan. Sobrang feeling niya ang rude ko talaga. So, nung first time na na-meet ko ang buong family ni Alex sa Korea, may family dinner kami. And kitang-kita ko talaga sa kanya na hindi niya gusto na makasama ako. Dahil hindi niya nagustuhan yung pagtawag ko sa kanya by her name. Na dapat pala, ang tawag ko sa kanya ay Agashi. Hindi yung pangalan niya. And ang tawag ko din kay Abuzi and Omoni ay Omma at Apa. Na hindi dapat. Although may mga ibang foreign spouses na ang tawag sa parents-in-law ay Omma and Apa. Which is okay lang. Pero kinorek ako ng mga biyanan ko. So, okay lang din kasi mas polite yung Abuzi and Omoni. And kinorek din ako ng mga biyanan ko sa pagtawag sa sister-in-law ko. Yun yung first encounter namin na hindi talaga maganda. Since naging part na ako ng family nila dahil asawa na ako ni Alex, ng kuya niya,
So, may mga pagkakataon talaga na magkakasama kami. There was a time na nag-visit kami sa farm. And si Alex, he left me inside the house with her. Tumulong siya kay Abuji sa farm work. So, syempre, hindi ko alam paano ko makikipag-usap sa kanya. So, what my sister-in-law did, kinakausap niya ako ng Korean na hindi ko maintindihan. As in, naririnig ko siya, pero wala akong idea sa lahat ng pinagsasabi niya. Then, Alex came. Galit na galit si Alex. Alam nyo, that was the first time na nakita kong nagalit ang asawa ko sa kapatid niya. Yun pala, ang sister-in-law ko ay nagnanag na sa akin at kung ano-ano na yung pinagsasabi sa akin. Pero dahil hindi ako nakakaintindi ng Korean, wala akong naramdaman na sama ng loob. Pero si Alex, since narinig niya at alam niya ang sinasabi ng kapatid niya sa akin, siya yung nag-defend. So, ang ginawa ni Alex, pinagbihis niya ako and umalis kami sa bahay ng mga magulang niya. Umuwi kami. So, alam nyo, doon ko naramdaman na talagang ipaglalaban ako ng aking asawa kahit sa pamilya niya. Palagi kaming may awkward moment ng sister-in-law ko. Lalo na kapag nasa iisang lugar lang kami. Then, I got pregnant with Ina. May mga cravings ako. Tapos, si Omoni, bibilihin niya for me. Kasi naiintindihan niya na meron akong paglilihi. Kasi pinagdaanan niya. Pero ang sister-in-law ko is single. Kaya wala siyang idea about lihi-lihi. So, meron akong cravings na binili ni Omoni, pero hindi ko kinain kasi lumipas na yung cravings ko. So, nagalit na naman siya. Sabi niya, sayang ang pera. Nagpabili pero hindi naman kinain. Ganyan. So, that time, si Omoni naman ang nag-explain. You say hi, my baby. Come on. They can see you. Hi. 엄마 나 오가 사러 가면 안 돼? Today? No. Okay, let's leave at 5. Okay. So, that time, si Omoni naman ang nagtanggol sa akin. In-explain niya na normal na ang mga buntis may cravings, tapos pag nandyan na yung pagkain, hindi kakainin, maghahanap ng iba. Iyon ang nangyari. And then ako, personality ko na talaga yung malambing, alam niyo yun, ma-skinship, mayakap, ganyan. Kasi nasanay tayo sa Pilipinas lalong-lalo na kapag may okasyon, di ba? So, every holiday season, sa farm kami nag-spend talaga, especially yung Korean New Year and Korean Thanksgiving. So, when I was new in Korea, ang greetings ko ay Happy New Year! Ganyan. Kasi nga, New Year naman talaga hindi ko pa ma-express yung sarili ko in Korean that time So, pagising ng umaga, very Filipino style ako, Happy New Year! Di, narinig niya yun. Bigla niya akong kinorek in Korean, yun daw ang sabihin ko. Tapos, sinaway siya ng mga magulang niya. And then, whenever I meet my parents-in-law, before palagi akong nakayakap or magkikis ako sa chicks, ganyan. In-explain ko sa mga biyanan ko na ganun yung style sa Philippines. So, tinanggap nila yun. Pero, when my sister-in-law is around, nagsiselo siya. Kaya, hanggang ngayon, alam nyo, hindi ako masyadong showy na or expressive na sa mga biyanan ko. Kasi ayoko na pagselosan ako ng sister-in-law ko.
Yun. There was a time na nag-set kami ng lunch dito sa bahay, pero kinancel ko biglaan kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. So, naintindihan ng mga biyanan ko, pero hindi naintindihan ng sister-in-law ko. Nag-message siya ng pagkahaba-haba sa kuya niya. Yan. Si Alex, ayaw niyang ipabasa yung message kasi alam niyang sasama yung loob ko pag nabasa ko. Pero, nabasa ko pa rin. And true enough, sumama talaga yung loob ko sa nabasa ko. Kasi sabi niya doon, kahit tumaan na ang mga taon, hindi ko pa rin matanggap ang asawa mo. Pero mahal na mahal ko ang mga anak mo. Ganon. Siyempre, nasaktan ako. Kasi kahit naman sino sigurong makatanggap ng ganong salita, diba? So, nagkaroon kami talaga ng gap dahil doon sa mga salitang binitawan niya. Gumawa ng paraan at palaging gumagawa ng paraan sa pamilya namin ay ang aking mga biyanan. Lalong-lalo na si Aboji kasi siya ang head of the family. Pag may mga conflicts sa pamilya, alam nyo, si Aboji mag-aas yan na umupo kaming lahat sama-sama, kailangan pag-usapan yung problema, and yung gusto niya na mangyari sa pamilya namin, ayaw niya na hindi nagkakasundo kasi iilan lang daw kami. And in-explain niya yung side ng anak niya, yung side ko. And sinasabi nila ni Omoni na wala silang kinakampihan kasi mga anak nila kami. And alam nyo, whenever they say na family ako, yung respeto ko sa mga biyanan ko, lalong lume-level up. And yung pagmamahal ko sa kanila, nadadagdagan ng nadadagdagan. Sa lahat ng conflicts na nangyari between me and my sister-in-law, may ginawa ba ako against her? May sinabi ba akong masakit na salita against her? Nakipag-away ba ako? Hindi! Kasi hindi ko kayang makipag-away that time. Hindi ko kayang sagutin in Korean. Char lang. Kasi ayoko ng away. Ayoko ng any conflicts since mataas ang respeto ko sa mga biyanan ko and ayaw kong masira ang pamilya namin. What I did, nag-aral akong mabuti ng Korean para ma-express ko yung sarili ko, maintindihan ko lahat ng sinasabi nila. Kumuha ako ng citizenship na naipasa ko. I have dual citizenship, by the way, to netizens sa mga nagtatanong. And I made sure, and I'm making sure, na hindi na ako mapagsasalitaan ng masama ng kahit na sino. So, yun yung ginawa ko. Inintindi ko ang sister-in-law ko. Nag-adjust ako. I always remind myself na family kami. So, family is always family. Kahit anong mangyari. Kahit hindi niya ako kadugo. Asawa ko ng kuya niya eh. And of course, nag-pray ako. Nag-pray ako na maging maayos yung relasyon namin. Kasi kami rin naman ang magkakasama sa pagtanda. Kasi wala siyang asawa. So, over the years, may changes ba sa relationship namin? Yes! Sobrang ayos ng relasyon namin ngayon. We converse in Korean, alam niyo yun. Tapos, madalas siya magbigay ng gifts. Not just simple gifts ha, mga branded. And masasabi ko talaga ngayon na wala na akong problema na kinakaharap pagdating sa pamilya ko dito sa Korea. Kasi lahat maayos. And alam nyo, napaka-sweet ng aking sister-in-law kasi nagbigay siya ng gift sa amin ni Ina. Bumili siya ng tickets, musical plays. Sabi ko sa kanya, Agashi, hindi ko pa na-experience makanood ng play. Kasi ang mahal ng ticket eh. Tapos maya-maya, meron na siyang sinend. Sabi niya, Ulke,
Nag-send ako, Ulke kasi yung tawag niya sa akin. Bumili ako ng ticket para sa inyo ni Ina. Manood kayo para ma-experience mo. O, diba? Even yung lipi ko, galing din sa kanya. And madami siyang gifts pa. And eto pa, hindi ko na siya kailangang i-blur cut. Pag talaga positive yung kwento, alam niyo, excited ako. Thank you, Lord. Kasi, hindi ko na siya kailangang i-blur sa mga vlogs ko. And every Christmas, kapag wala siya work, nagjo-join talaga siya sa family lunch. And palagi niya kaming pinagbibake. Yung mga gusto ko, hinahanda niya. O, diba? Alam niyo yun na, masasabi ko na walang imposible kay Lord. So, anong lesson ang pwede kong i-share sa inyo? Mag-aral kayo ng language para pwede kayong lumaban. Para pwede kayong makapagsagutan. Hindi, seryoso. Akala nyo joke? Hindi. Para kaya nyong ipaglaban yung sarili nyo. Kaya nyong mga tuwiran kapag nasa tama kayo. Kasi that time hindi ako marunong magsalita ng Korean eh. So, hindi ko kayang i-defend yung sarili ko. Mag-adjust kayo sa kultura. Kung nasaang bansa kayo, importante yan. Matuto kayong makisama. Kung pinagsalitaan kayo ng masakit, masama, ano lang yan, pasok nyo sa isang tenga, labas nyo sa kabila, ganon. And kung alam nyo hindi totoo, wag nyo nang dibdibin, ganon. And syempre, importante na meron kayong pasensya at pangunawa sa isa't isa. What else? No matter what happens, huwag niyong tanggalin yung respeto nyo. Yun. Pero syempre, respect begets respect, diba? Hindi lang yun basta binibigay, ina-earn din yun. So, ibigay niyo yung respeto kung deserve ng tao yung respeto. Ako, naghintay na lang ako ng tamang panahon para sa amin ng sister-in-law ko. Kasi sigurado ako na magiging maayos din ang relasyon ko sa kanya habang tumatagal ako dito sa Korea. And then, ipinakita ko talaga sa kanya na deserving ako na maging membro ng pamilya nila. Deserving ako na tawaging Myeonori ni Abuzen Omoni, tawagin na Oma ni Ina, tawagin wife ni Alex, and tawagin niyang Ulke as sister-in-law, diba? Yun. Ang sister-in-law ko mabait. Alam niyo yan, sobrang bait niya. Pero that time kasi hindi pa niya naiintindihan yung multicultural family, ganyan, or yung relationship namin mag-asawa. Kaya paulit-ulit akong sinasabihan ni Alex, ni Omoni, and Abuji na intindihin ko ang sister-in-law ko. So, wala namang problema sa akin kung ako yung iintindi kahit siya yung mas matanda sa akin. Wala yun sa edad. Kung sino yung mas may malawak na pangunawa, di siya yung gumawa, diba? I think pressure din siya ng pamilya nila kasi nung nagpakasal si Alex at the age of 13, na-pressure na siya na magpakasal na din kasi kinasal na kuya niya. So, there was a time na magkakasama kami sa sasakyan, sabi niya, dahil sa'yo kuya, na-stress na ako. Pinipilit na ako ng mga kamag-anak natin na magpakasal din kasi nagpakasal ka kagad. Sinasabi niya yun habang kasama nila ako ng kuya niya. Pero, hindi ko na yung seneryoso. Kasi, naintindihan ko naman. Alam niyo na, may mga kapamilya tayo na medyo pakialamera. Kailan ka mag-aasawa? Matanda ka na, ganyan. Hindi ka na magkakaanak. Yung mga ganyan-ganyan, diba? I just wanna tell you to netizens na may mga relationships
na pwedeng bigyan ng chance. Alam nyo na. Pero may mga relasyon din na hindi na worth ng another chance. Pero yung relationship ko with my sister-in-law, masasabi ko na worth it yung second chance para sa relasyon naming dalawa. Sa mga nagtatanong kung may asawa na ba ang sister-in-law ko, wala po siyang asawa and choice niya po yun na maging single. Irespeto na natin yun. Okay lang ba to netizens? Thank you so much.